Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Malungkot po ito, no, mga ka-action, pero wala ho tayong magagawa. Ito po ang dapat na gagawin ho mga ka-action, mga kakamping, no. So ito yung sinasabi natin na minsan para maiwasan ang mga puro padrino, no? Siguro ginagawa naman siguro ito eh. Ito ba yung ang ating mga lalong-lalo na sa ating mga opisyal na ating mga minamahal na mga kapulisan. Halimbawa, ikaw ay hippie sa isang lungsod. Dapat hindi ka pwede stay ng mahabang panahon. Dapat halimbawa every 2 years o every 3 years magkakaroon ho ng reshuffle. Halimbawa, ang na-assign dito sa area namin after 3 years o after 2 years, itatransfer naman siya sa ibang cities para maiwasan ba ang mga puro kumpadre, kaibigan, di ba? So, kasi hindi naman lingid sa kaalaman natin na may mga lugar na may mga malalaking crime na iniimbestigahan ho mga ka-action. Kaya para makaiwas sa negligence, so yun ang maganda ho, i-reshuffle, no? Kung sa atin lang po ito pero siguro naman nagkakaroon ng reshuffle ang ating mga hepe na naka-assign sa mga kanilang destinasyon sa bawat cities ho mga ka-action, no? So ito nga po, nakakalungkot po ito. Diba yung ano nga ho natin, yung sa Davao, na-relieve nga ho ang mga pulis doon sa Davao. Diba? So dito naman po sa Banban ho, mga ka-action, 49 personnel na ating mga kapulisan ni-relieve sa Banban ho, mga ka-action, mga kakamping. Kasi alam naman po natin na may malaking krimen at may mga illegal activities sa lungsod ng Banban na sinasakupan ni Mayor Alice Go. Kaya ito ang ginawa ni relieve habang may investigation pa ito si Mayor Alice Go. Napakaganda po ito mga ka-action, no? Kasi para maiwasan ba ang negligence ho mga ka-action, no? Nakakalungkot man isipin pero wala ho tayong magagawa. Pero maganda po ito na mga ginagawa ng ating PNP, lalong-lalo na si Police Colonel Jane Pardo ng Quezon City ho mga ka-action. So ito po mga ka-action, panoorin po natin ito. The Philippine National Police has relieved 49 officers and personnel of Bamban Municipal Police Station in Tarlac Province. PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo said 47 personnel and 2 police officials were transferred to the Regional Police Holding and Accounting Units. Okay, yun, 47 police personnel at 2 opisyal ang na-relieve magmula sa Banban ho mga ka-action. So ibig sabihin 2 opisyal at saka 47 na police personnel. Will undergo focus, reformation, and reorientation training program. They said the said officers will be replaced by police personnel from Police Regional Office 3 and various municipalities in Tarlac. Kapag ganyang may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na nangyayari and yet hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin ng ating mga kapulisan, so ang tinitignan natin yan yung possible negligence at kapabayaan dun sa kanilang trabaho po. The relief of the 49 police personnel was implemented to give way to investigation on their alleged failure to detect the illegal activities in the raided Pogo Hub in Bamban, Tarlac last March, where they rescued victims of human trafficking.
Alright mga ka-action, mga kakamping. Yon ang napakaganda na sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo ng Quezon City. Kung may nakikita na kapabayaan sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga destinasyon o mga binabantayan ng ating mga kapulisan, yun ang pinakamagandang ginagawa ni Police Colonel Jean Fajardo, ang i-relieve sila sa kanilang mga pwesto. Wala na ho tayong magagawa, nakakalungkot man isipin. Pero kung yan ang kautusan ng nakataas-taasan, wala ho tayong magagawa, which is napakaganda po yun para hindi maapektuhan ang nasabing investigasyon, no? Kasi alam naman po natin na grabe po ito ang ano dito kay Mayor Alice Go, no? Kaya dapat lamang na lahat ng mga konektado baklasin muna, no? Pansamantala, no? O kung kaya pwede naman nila ilipat sa ibang area o halimbawa mula sa Banban, doon ipadala sila sa Marawi. Hindi naman siguro, baka ano lang yan, iresyapo lang siguro, inirelieve lang sila dyan sa Banban, hindi naman tinanggal, okay? Nirelieve lang, tapos pupunta yun, i-assign siguro sa ibang lugar. Hayan mga ka-action, mga kakamping. Yan ang napakaganda, yung nagkakaroon ng hindi lang opisyalis ang pwedeng magkaroon ng reshuffle halimbawa. Kahit na police personnel, no? I-transfer din ho sila sa iba-ibang mga kalugaran para maiwasan ang mga kuro kumpadre, mga kuro kaibigan, mare, pare, di ba? So ito pa mga ka-action, dagdag ko pa. Ito si OSG, ano ba tong tawag ng OSG? Office of the Solicitor General ho na si Guevara. Ito po mga ka-action, aminado ho siya na naguguluhan at komplikado. So ibig sabihin parang nahihirapan ito si Solicitor General Guevara na mag-file ng kaso dito kay Alice Go. Hindi ko alam kung ano bang klaseng paghihirap. So ito po mga ka-action, panoorin po natin ito. Wait lang ha. Well, the information is quite magulo. It's kind of complicated. You all know that, no? You're listening to her testimony and the testimony of other people before the congressional hearing. So we are encountering the same problem insofar as the OSG is concerned. Magulo at komplikado. Ito ang inamin ni Solicitor General Minardo Guevara sa mga impormasyon kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang ito sa naging hamon sa pag-iimbestiga nila ngayon sa alkalde. Ayon kay Solgen Guevara, dapat maging maingat sila sa pagkalap ng mga impormasyon na maaring ipresenta sa korte kapag sila ay naghain ng kaso. There seems to be a lot of conflicting information, if not disinformation. So we need to be able to discern what evidence will be competent enough to hold before a court of law. Inihalimbawa ni Solgen Guevara ang isyu ng citizenship ni Go na isa sa kinu-question ngayon. Kaya naman hindi pa sila makapagbigay ng detalye sa kanilang findings hanggat hindi na kumpleto ang mahahalagang impormasyon na kinakailangan. Well, her citizenship is the most important critical question, but we need to look at so many documents like her birth certificate, the fact of late registration, the nationality of her parents, and so forth and so on. Because all of those matters will have a bearing on her citizenship. Dagdag pa ng OSG, maaaring maghain sila ng ibang kaso laban kay Mayor Go, liban sa quo warranto petition. So we need to look at other legal remedies first before embarking on a quo warranto petition, or probably filing a quo warranto petition on the basis not only of citizenship or the lack of it, but on other grounds like residency or literacy or disqualifications according to the election code natin, no? So those things we are considering as well. So not only on citizenship.
Una nang nilinaw ni Sergeant Guevara na hindi apektado ng kanilang investigasyon ang pagsuspende ng ombudsman kay Go. Dante Amento, UNTV. No? Okay, mga ka-action, mga ka-campaign. Okay, malinaw na ho sa atin. Malinaw na sa akin pala, okay? Ang sabi niya, magulo at complicated. Komplikado. Parehas lang yan, okay? Alam nyo kasi mga ka-action, napakasimple lang yan. Doon pa lang sa national identity ni Mayor Alice Go. Maliwanag na po dyan mga ka-action. Okay, direct to the point na po tayo, Mr. Sir Guevara, no? Okay, inamin mo na ikaw ay naguguluhan at napaka-complicated. Hindi namin alam kung saan nagkaroon ng complicated o komplikado. Bakit nasabi mo na komplikado? Okay, ito lang ho. Total, naguguluhan ka na at medyo nahihirapan ka dyan sa pag-ano kay Mayor Alice Go. Simple lang po ang pwede nyong gawin. Okay. Resign ka na lang po. Yan ang pinaka-the best way. Total, nahihirapan ka. Sabi mo, komplikado. Hindi namin alam kung saan na part nagkaroon ng komplikado. Diba? Yan ang pinakamaganda, mag-resign ka na lang po. Kung hindi naman siguro masama sa loob mo ang mag-resign, mas marami pa ang pwedeng papalit sa iyo na talagang maninindigan. Yun lang naman Direct to the point na ho tayo mga ka-action. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Mag-resign ka kung hindi mo kaya, kung komplikado para sa iyo, resign. Ang pinakamagandang solusyon dyan, Sir Guevara. Okay? So, yun lang mga ka-action, no? Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Yun ang magandang gawin ni Guevara, okay? Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone! Beautiful.